Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Monday evening mga loads, no? So grabe mga news natin ngayon. So ayan, mag-update tayo mga idol, check natin kung ano nangyari, tumaas ba, bumaba, at syempre yung mga update natin sa mga news. No? So ayan, mag-start na tayo mga loads. So check muna natin ang ating Bitcoin at makikita natin na medyo nag-correction ngayon no? Kita nyo to mga lodi. Pero ano to? 1 hour time frame. So from 122 balik tayo ng 119. So ngayon nasa 119.7 tayo. Mga idol, no? So maaga pa lang sa kanila ngayon, siguro 9:30 pa lang sa kanila as sa oras ng record ko na to. 9:30 ng umaga, no? Ayun yung oras nila ngayon kasi sa atin 9:30 ng gabi. No. Baka magbubukas pa lang yung mga news. Na, mag-open pa lang sila ngayon mga idol. So hintayin pa natin. Sabi ko nga baka mamaya madaling araw to eh. Kasi ako mga lods, no, nasa halos half na tayo ng August. No, so sa tingin ko medyo magkakaroon tayo ng unexpected pump something ngayon. Ngayong August mga idol, no? Ngayong August, hindi ko alam na, hindi ko sinasabi ngayong week o next week. Basta ngayong August, mga loads, no? Maaga pa, medyo meron pa tayong 20 plus days o 20 days. 'Di ba may 31 ba yung August? Basta ganun, no? Para hintayin 'yan. So sa ngayon, kapag may mga ganito, nag-i-enjoy dito yung mga leverage trader, mga lodi, ingat-ingat sa pagti-trade. Ayan, grabe, oh. Kung naniniwala ka may pump ngayon, magiging bias ka sa long. Ang ganda ng position mo dito. Pero ano yan pag-aralan nyo mga lodi, no? Huwag kayong padalos-dalos. At ayan, mag-update na tayo. So bago ang lahat mga idol palike ng video natin sa mga ganitong gusto ng ganitong content, everyday update, subscribe na kayo sa channel. At syempre sobrang saludo sa mga sumusuport sa channel natin. So mag-news na tayo mga idol, no? So eto na nga. Good news to sa player. Something huge is about to drop after our successful launch. Luminite is joining forces with Player Networks and the global fintech giant for an missable event. Ayan, massive player rewards are in play. Mga lodi, alam nyo, medyo pag nakakita ko ng mga good news sa player, nalulungkot ako. Kasi hindi ko alam kung bakit na walang BitGets, ay wala sa BitGet yung player eh. Ano lang, futures trade lang, walang spot. Kakainis, di ako makapagbodega dito. No? Ito yung mga parang masarap lagyan, no, na mga kasi syempre kung magda-diversify ka ng portfolio mo, maganda marami kang coins, 'di ba? So isa to sa mga nakita ko na goods kaya lang di wala ako kasi hindi ako makabili. Iba na lang. Marami namang magaganda. So sayang, hindi ako nakapagbodega dito. No, isa pa tong coins na to. Sui naman. Swiss banks, no? Just went all in on Sui. They're rolling out regulated custody on trading for institutions with staking in Wix and Sui back loans coming on Q4. From retail hype to Wall Street desk, Sui Network knocking on the big doors. No, isa pa to mga idol sa mga goods din. No, grabe, partner na nila ang Signum, Swiss Bank, mga lodi. So goods to, mga idol, no? Isa rin tong Sui, magkakasama yan eh. No, pero yung Sui, wala, hindi pa ako nakakabili. Wala pa tayong pambili eh. Yung mga bodega ko pa rin, mga lodi. Kasi nung mga nakaraan, puro tabla lang yung trade ko eh. Minsan nga, talo pa eh. Kaya hindi ako makapagbodega ngayon mga idol. Ano-ano lang ako ngayon. Watch mode lang ako sa portfolio natin na hindi nagbabago pa. Wala pang dagdag, no? Kayo ba? Mga lods, mukhang solid na yung mga nagtitrade dyan Tapos eto mga idol check natin to. Tignan nyo to. Ito yung ang kulit kasi dito ni Senator Elizabeth Warren. Sabi niya dito, ayan, pakinggan natin siya. Check natin. Crypto, we passed
half of it, a stable coin bill that's gone through Congress. And look, we need crypto regulation, but we don't need the regulation written by the crypto industry that supercharges this kind of corruption. We need regulation that limits the corruption and the ability of elected officials to trade in it, that also limits the ability to blow up the economy with crypto, that also limits the ability of folks like terrorists and drug traffickers to be able to use it as their currency, and also that has adequate consumer protection. And right now, what we've got is weak restrictions in this area. We've got another proposal that's coming in another part of the crypto world. We need to get restrictions in place overall to tamp down on the corruption and to make it a safer product to deal with. Parang sinabi niya dito mga idol, kailangan natin ng regulations, kailangan natin ng batas. Pero, hindi pwedeng ang gagawa ng batas yung mga mismong nasa crypto industry. Kasi, ano nila yon? Kumbaga, sasamantalahin nila, sila yung may alam dito. Gagawa sila ng papabor sa kanila na batas. Parang ganun yung sinasabi ni Senator Elizabeth Warren. Pero ang tanong, kung hindi mga nasa crypto industry yung gagawa, sino yung mga gagawa? Kasi mga idol, parang ano yan eh, syempre yung gagawa ng batas, dapat alam niya o bihasa na rin siya sa crypto. Yun yung mga bihasa sa crypto, yung mga nasa crypto industry. Kasi kung papansinin nyo yung nakaraang parang meron silang Senate something, di ba? Napansin natin doon na yung ibang mga politiko, wala pa sila masyadong alam pagdating sa crypto. No, yung botohan nga parang nagkakaroon pa sila ng ganito ganyan kasi hindi malinaw sa kanila. Yung iba hindi nila naiintindihan yung crypto. Di ba meron ngang sinita doon, tinawag niyang token ata yung Bitcoin, tapos sinabi ni isang senator, "Did you just call Bitcoin ganito, ganyan? Did you know that the Bitcoin is a commodity?" etc. Ganyan niya, no? So nag-aanuhan sila na wala kang alam sa ganito. So kaya nga ang tanong dito, who should write crypto rules? 'Di ba? Kung ayaw nyo ang mag-write ng crypto rules is yung mga nasa crypto industry, ang iniisip kasi niya ganun, mga idol, na baka samantalahin, no? Dahil sila yung may alam, gumawa sila ng batas na papabor sa kanila. O, ganun yun, mga lodi. So, kayo, ano masabi nyo dyan? Medyo may point naman siya, kaya lang, may point din na kailangan ng gumawa yung may alam eh. Di ba? Lang naman paggawin mo dyan yung mga walang alam na sa crypto. Di ba? So, ano masabi nyo dyan, mga idol? So, ito, punta naman tayo dito. Ethereum co-founder Joseph Lubin hinted on CNBC that he believes Ethereum could flip Bitcoin within the next year or so, especially with these treasury companies driving things. At Bitcoin's current market cap, Ethereum could need to be around 20,000 to flip Bitcoin. Isipin nyo, nasa ang Ethereum ngayon, mga idol, nasa 4,000 ata dollars. No? 4 plus, 4 nga nung nakaraan eh. So, kailangan niya mag times 5. Mag 5x, mga idol, mag 20,000 para ma-flip niya si Bitcoin. At once na mag 20,000 si Ethereum, sa tingin nyo yung mga altcoins, magkano na yun? Mga lodi, pinag times 5 si Ethereum. Diba? Pero nabasa na natin to, diba? Yung sa news natin, yung nakaraang video natin, na magkakaroon ng mga ganito, yung mag-back-to-back banggaan si Bitcoin at Ethereum, 'di ba? Na outperform ni Ethereum si Bitcoin, tapos biglang babalik naman si Bitcoin, siya naman yung makaka-outperform kay Ethereum, 'di ba? And then bandang huli mananalo si Ethereum. And then after nun, lilipat sa mga altcoins, 'di ba? So, nasa play tayo ngayon. Nakikita natin yung mga mangyayari. Andun pa rin tayo sa play, mga lodi, no? So, goods pa rin yan. Eto, mga lodi, sabi nga, Ethereum post its highest weekly close since December 2021, signaling strong bullish momentum as market sentiment heats up, no? So, ayan, ang ganda, nag-close siya ng mataas ng porto kasi.
mga idol eh. Tapos, Ethereum holders record yearly high. So, yung may hold ng Ethereum, medyo dumami. Yung addresses na may hold ng mga Ethereum, medyo dumami. Addresses holding over 10,000 Ethereum have surged to 868,886, the highest in the year per Glassnode. So, bullish for Ethereum. No? So, ayan na. Nakikita na natin yung mga good news kay Ethereum, mga idol. No? Nagpe-play na yung phase 1 natin hanggang phase 2. Mga loads ng bull market. No? Alam nyo na yung nangyayari. Ha? Tapos yung crypto market natin, na-hit niya rin yung all-time high. Isipin nyo, nasa ano na tayo, 4 trillion. Alam nyo nung bumagsak yung Axie, bumagsak yung Bitcoin ng last bear market, wala to, nag 900 billion pa to, billion lang, walang trillion. Tanda ko yun. Mga idol, nag 900 trillion lang to, 800 trillion, ay billion pala, billion, sorry. 800 billion, ganyan, something. Wala pa siyang trillion. Tapos ngayon, biglang nag-4x na simula nun. 'Di ba? 4.707 ngayon eh. Pero ano sabi niya rito? Nasa 4.13 trillion. Fueled by massive Bitcoin and Ethereum gains, smashing the July 23 peak. Can crypto take down Nvidia's 4.45 trillion? Grabe, matatalo ba ng crypto yan, mga lord? Yung kabuang market cap to, mga lords, no lang lahat. Oh, ayan. Grabe. Alam ko, si Brad Garlinghouse, may sinabi siya na medyo mataas daw magiging market cap ngayon ng crypto eh. No, mga nasa, nakalimutan ko, basta mataas. Di ko lang kung 5 o something, basta gano'n, nakalimutan ko. Naalala ko lang siya bigla. At this pace, it might pass that mark sooner than most think. So, kaya pwedeng malampasan, mga loads, no? Huge milestone. Now, let's see if crypto can flip Nvidia. Oh, grabe, daming bullish. Grabe, nasa, yung ano ba yung Fear and Greed Index natin ngayon? Ilang grid ba tayo? Nasa grid ba tayo? 22 minutes ago. 70. Oh. Nasa 70 tayo, mga idol, ha. 22 minutes ago. Oh, grabe. So, greedy lahat ngayon, mga lodi, no? Greedy ang mga tao. Oh. Nasa 119,000 pa yan, ha. Oh, punta na tayo sa XRP News, mga idol, no? Sabi dito, XRP looks like 2017, only this time moving more slowly and organic. Price discovery soon. So, ito yun, mga lods. No? Bagal na internet ko, mga idol. No? Yan. Basta ito, nakikita nyo naman eh. Yeah. Tapos, sabi dito, kilala nyo to si Paul Baron tsaka si Jake Clapper, di ba? So, nag-uusap sila dyan. Ripple and BlackRock may be aligning goals. Alam nyo, nakikita ko lang yung mga post tungkol sa Ripple and BlackRock sa mga ano eh, yung mga nag-hope lang, yung parang mga paano pag ganito mangyari, tropa pala talaga yung Ripple, BlackRock. So, nakikita ko lang sila kila Pampius, yung mga content creator na hopium na parang puro chismis lang yung inaano. Paano kung ganito, ganyan, no? Pero hindi ako mapaniwala na si Paul Baron tsaka si Jake Clapper ganun din pala, no? Kumbaga, ibig sabihin hindi talaga malabo na Ripple and BlackRock may be aligning goals, no? XRP's lightning fast settlement could act as a digital liquidity buffer in a crisis like gold in 1933, but faster and global. Wall Street bets plus whispers of BlackRock testing XRP ledger equals big moves ahead. Grabe, no? So, ayun yung sinasabi nila, mga Lodino. Pero sa ngayon, hanggat hindi nangyayari yan, chances lang yan, mga Lods. No? Huwag tayo masyadong, baka dahil dyan, ibenta nyo na yung mga gamit nyo, bumili na kayo ng mga coins. No?
Huwag kayong umasa sa mga content creator, lalo na sa akin, para bumili, magbenta o mag-hold ng coins, mga lodi. Do your own research dahil I'm not a financial advisor, no? Ginagawa lang natin to dahil nag-enjoy tayo mag-content ng crypto at nag-update sa inyo ng mga balita, no? And our last, sabi dito mga idol, July 2025, Central Bank of Malaysia report claims XRP may replace bank deposits as Bitcoin and Ethereum deemed unsuitable for payment system. No, kasi yung iba kasi yung goal nung ginawa yung Bitcoin tsaka yung Ethereum, mga lodi, hindi sa payment system, hindi sila doon, no? Kumbaga hindi yun yung genre nila, yung linya nila nung ginawa sila, no? Pero yung XRP ayun talaga, simula nung ginawa sila, ayun yung pinaka-goal niya, no? Private tokens such as XRP may be widely used as means of payments or payment outside the banking system in the future, replacing CIC or bank deposits. Meanwhile, a separate report labels Bitcoin and Ethereum as unsuitable payments instrument due to their lack of scalability, no? So ayan, ako narinig ko na naman yung scalability ng scalable, mga idol. Lagi ko naririnig yan sa XRP pag ini-explain, no? Lagi sinasabi doon, fast, cheap, scalable. Ganun lagi, no? So, ako mga idol hindi naman natin sinasabi, parang kasi sa pagdating sa crypto, may kanya-kanya silang purpose, di ba? Wala nang question dyan na Bitcoin store of value for me. Para siyang digital gold, no? Ganun din yun. Mahilig ka sa gold sa totoong buhay, parang ganun din yun sa crypto o sa Web3. 'Di ba, sa digital world? Mag-ipon ka ng gold mo sa digital world, which is Bitcoin. Goods pa rin yun, mga lods, no? Pero kasi yung XRP parang mode of payment siya, no? So, yun yung pinaka-goal niya. At dun siya papunta sa tingin ko, mga idol, no? So, ayun yung ating malupit na news ngayon.